Nandito tayo sa totoo. Sarap naman ang swabeng-swabeng midweek na ito, kapatid. Nangunguling-ulimlim. Kaya naman yung iba, sana hindi naman po nangungulimlim ang inyong mga mood. Sana maganda pa rin. Ina-appreciate na lamang natin ang kung anumang klima ang ating nararamdaman sa inyong pagkilos-kilos dyan sa paghahanap buhay. Huwag na maiinis kahit na medyo mamasa-masa na naman ang kakalsadahan. Minsan kasi may mga paambun-ambun, ganyan, tapos ulan, tapos bigla mawawala. Kaysa magreklamo, anong gusto nyo? Bumalik yung grabing init ng mga nakaraang buwan? Wag na lang. Ito na lang. Pero syempre, ang ating bumpaalaala, dahil nagpapalit na naman nga po ang ating panahon, mga kapatid, ay ang iba yung pag-iingat. Kailangan naka-ready na ulit ang inyong mga payong, mga pananggalang sa ulan, na ginamit nyo rin naman na pananggalang noong grabe ang init ng araw. Ayan, ganyan ang payong natin, ang kapote, lalo na sa mga nagmomotor o yung iba sa mga nagtatrabaho, sa mga nagwawalis-walis. Kailangan nakakapote rin, di ba? Sa ating mga enforcers, sa mga kapulisan, para tuloy-tuloy ang serbisyo. Hindi na babasa ang uniforme. Yun. At pagka may responde, nandun kagad. Nakakapote. Kailangan ready ang inyong mga kapote ngayon, Ayan, at syempre, ang pag-inom pa rin ng tubig dahil marami na naman ang mga sinisipon. Marami ang marami ang mga inuubo-ubo. Ganyan ingat-ingat ang ating vitamin C, mga kapatid. Dapat nandyan. Dahil mahirap, sabi ko nga sa inyo, papaano kapag tinawagan namin kayo. Halimbawa, sinabi namin, Mang Totoy, kayo yung panalo namin sana sa claim nyo na yung premyo nyo dito sa 92.3. Papaano? Hindi tayo magkakaintindihan kapag ganoon. Diba? Ngayon pa naman, mamimigay tayo ang ating Pamigay Wednesday. Marami na naman. Seryoso? Ang dami. Meron tayong pamimigay na isang mananalo. Isang mananalo ng 2 tickets ng Marvel Universe Live Action Tickets. This June 7. Sa Friday na nga po yan, mag-date kayo. O kaya naman sama mo yung airmat mo, yung airpat mo. Ayan, na medyo nakakaintindi. Doon sa mga, meron din sila mga paborito. Na mga Guardians of the Galaxy, Doctor Strange, sa mga magazines, sa mga comics nila napapanood nun. Ngayon, mapapanood nyo live in action pa, Marvel Universe, Samoa Arena yan. Sama mo si tatay, si nanay, 3 p.m. po yan. Yan, isang pares ang aming ibibigay sa inyong ticket sa 2 para sa isang winner. At syempre, nandito rin ang isang 250 pesos na cash prize naman. Na iba rin ang mananalo. Iba. Isama mo pa ang araw-araw natin pinamimigay ng isang sulit TV box. Kaya i-share na rin natin ang ating live streaming for today. Yan po ang mga paraan, I-share na nga po ang ating Facebook live broadcast, kapatid. Para hindi man ikaw, halimbawa yung kaibigan mo at ikaw naman ang kanyang kakayagin. Friend, hindi man ikaw yung nanalo, ako naman yung tinawagan, ako yung nanalo. Tara, share tayo. Pwede naman yun Pwede naman pala. Kaya punta na po sa 92.3 True FM FB page natin. Hanapin lamang ang H2H o Heart to Heart live stream. Ayan, medyo nakakulay orange po ako napanloob at kulay itim na jacket. Pinawisan kasi yung kilikili ko kaya nag-jacket na. De joke lang. Ganyan. Ayun. At i-share na nga po ang ating live stream, okay? Sabay tutok sa ating iba't iba mga segments na inianda sa inyo, Nandito ang H2H Confessions, ang ating Love Question of the Day. Nandito rin ang Dear Kuya Poy. Kaya naman, without further ado,
para magsisimula ng debut. 14 minutes after 12. Umpisa na nga po natin. Okay, umpisa na natin ang ating aamin, magtatapat ngayong tanghaling tapat. Kaya samahan nyo na nga po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy, para dito sa inyong paboritong tinututukan tuwing pananghalian. Ito po ang Heart to Heart. H2H Confessions. Diskumpiyado na ngayon na mag-propose ng kasal itong si Ralph sa kanyang girlfriend na si Irene. Yan po kasi ay matapos na malulong sa online sugal ang kanyang kasintahan. Ang depensa naman ni Irene, barya lang naman daw ang itinataya niya sa pagsusugal. Pero ang pabarya-baryang taya ni Irene ay naging mitya na para galawin ang savings nilang dalawa. Ha? At dahil nga po dyan, itong si Ralph, ang ating makakausap ay gulong-gulo na at hindi na alam ang gagawin kung itutuloy pa rin ba ang pagpapakasal nga sa kanyang jowa na si Irene. Mula sa Cavite, kausapin na nga po natin si Ralph. Magandang tanghali sa iyo, pare. Magandang tanghali din po, sir. Ano bang nangyari dyan kay Irene? Gano'n na kayo katagal na mag-on? Bali, 3 years na po kami. Mm-hmm. Then, ito po, mga 8 months na po kaming live-in po dito po sa Cavite po. Cavite. Mm-hmm. Then, may trabaho ka ba? May trabaho rin siya? May trabaho naman po, parehas po. Mm-hmm. Parehas naman kumakain para sa po. Ako, Okay. problema lang po is, plan ko po sanang mag-propose po nitong June 11 po sa po namin, sa anniversary po namin. Kasi, ang kaso po, nagdadalawang isip na po ako kasi po, yung minsan nga po, yun nga po, kaya po nung sabi ko, minsan panggagasto na lang po ng motor, napupunta pa po sa pagsusugal niya po, kahit puro maliit lang po, pag pinagsama-sama po, nakikita ko po, ang laki-laki po. Baka maliit lang, pero ang dalas-dalas naman, mayat-maya Opo. naman. Kaya nga tinatanong ko, ano bang trabaho nitong si Irene din? Si Irene po, housekeeping po sa isang hotel po. Oo, kita mo, marami palang gagawin doon. Paano siya nakapagsugal niyan? Ayun, hindi ko po alam kasi minsan nakikita ko po sa history po Nakikita ko po sa history, tapos minsan pag nasa bahay po kami. Oo, mayat din po. Kailan ba nag-umpisa yung pagkahilig niya sa pagsusugal? Medyo matagal na rin po nung una po, hindi ko po pinapansin. Gano'n na itong katagal na to? Taon na ba to? 3 months po, gano'n. Mga 3, bago pa lang. Opo. Hindi naman siya na-involved doon sa mga online sabong nung mga nakaraan. Oo, nung may lockdown, di ba? May mga ganun Ay, hindi po. Kaso ngayon po, nahumaling po siya parang doon sa may stutter po ba ang tinatawag yan? Oo, yan, yung mga ganyan-ganyan. Oo. Opo. Yung uso po ngayon. Oo. Ayan na nga, napunta tayo, nahumaling siya roon. Siguro nakakatikim ng panalo. Ano bang balita? Nakakapanalo naman ba? Minsan po, sinasabi niya po, nananalo siya. Minsan po, pinapakita niya naman po sa akin na nananalo siya. Tapos minsan po, madalas po kasi parang natatalo po kasi hindi naman po mababawasan yung savings namin kung nananalo po. Yan ang puntahan nga ng ating usapan, ano? Kasi ako, I have nothing against doon sa pagsusugal, sa paglilibang, okay? Sa paglilibang ng iba, gamit ang pagsusugal, basta paglilibang lang. Kapag wala na halimbawa yung budget mo na 200, ganyan. Kasi ito naman, itong 200 ay sobra lang sa pera ko. Yung ganun 'di ba? Actually, wala naman sumusobrang pera ngayon sa hirap ng buhay, ano? Pero ito lang ang susugal ko. After ng 200, natalo, hindi siya lumago, tama na. Oo, next time na lang ulit, yung mga ganyan. Pero itong si Irene, ibig sabihin mo nga, nahihila na, nahuhugot na, pati yung savings ninyong dalawa na para sana sa inyong pagpapakasal at sa pagsasarili na rin, ano? Gaano na ba kalaki yung nahuhugot niya sa savings ninyo? Na-check mo ba? Dati po, nasa around 80,000 po yung laman nun Ngayon? Tapos ngayon po, parang halos kalahati po ata yung nawala. Within 3 months po yun. Hindi ka rin po kasi ako nagpapasok ng pera. Gawa nga po ng nakikita ko pong nilalabas niya din po minsan. Ayun nga. Pero yung nilalabas niya ba, isinosoli ba? Hindi.
Sabi niya po, isasoli niya daw po eh. Oo. Minsan naman po, pinagsasabihan ko po. Oo. Ano pa? Ano yun? Sorry? Minsan po, pinapaalala ko po yung mga perang kinuha niya doon sa savings namin. Sabi niya, babalik niya po. Hindi ko naman po masisi kasi mahal ko po yung tao po. Yan. Pero ito nga ang pinakamaganda dyan. Dahil kaya nga tinawag na bisyo ay hindi niya na makontrol yung sarili niya, hindi niya na makontrol at pwede nang makaapekto talaga sa relasyon ninyong dalawa. Pero siya ba yung tipo na kapag ka pinagsasabihan mo, pinapaalalahanan mo, ay nagagalit? Nakikinig naman ba siya? Kalmado? O naggagagalit na? Hindi naman po siya nagagalit. Pagka minsan naman po pinitigilan ko. Tumitigil naman po. Kaso yung may time po talaga na bumabalik din po, lalo pag naboboring po siya. Lalo pag ako sa bahay. Kasi lang po yun. Magkaiba po kasi kami ng schedule po. Siya po kasi meron po siyang yung ano po, yung panggabi po. Ako po, wala po. Okay. Ayan, pero marami namang gagawin ngayon sa bahay. Hindi naman siguro ganun kaliit lang yung bahay ninyo, di ba? Pwede kang maglinis o pwede kang mag-online, mag-online shopping. Ayan, online selling, di ba? Kung gusto niya, ng mga online, nakakalibang rin yun. Kaysa naman yung ganyan, sabi ko nga okay lang, paminsan-minsan, pagka naubos na yung sinabi mo na budget mo, tapos na yun. Pero wag naman sanang babudget ng ng libo-libo, lalo na meron kayong pinaghahandaan. Ayan ang mga bagay na ipaalala mo sa kanya. Ayan, pero kung talagang hindi pa rin makikinig, kaya nga kinukumusta ko kanina, Ralph, kung kumusta ba siya? Kapag kinakausap mo, umiinit ba ulo, nag-iiba na ba yung salita niya? Teka lang, kailangan hindi lang basta usap na yung dumadaan lang. Kailangan masinsinan niya, kailangan tutukan. At kung kinakailangan nga, ang mga magulang ba niya, mga kapatid niya ay nakakausap mo rin? Nakakausap ko naman po. Pero hindi ko po sinasabi yung about po sa sitwasyon po namin ngayon. Yan. Oo. Sino doon ang pinakaka-close mo at mamaya na kami mag-uusap ka mo nung aso. Anong pangalan ng aso? Ano po? Brownie po. Brownie. Brownie. Mamaya tayo mag-usap ha. Brownie. Oo. Mag-scatter ka lang rin muna dyan. Sige. Sandali. Ralph, sino doon sa pamilya niya ang nakakausap mo na maayos? Yung kuya niya po. No, yun. Si kuya ay matino naman. Wala namang, baka naman mahilig din magsugal-sugal, ganyan. Wala naman po. Pero parang ang balita ko po, parang nag-try din po siya mag-ganun po eh. Pero hindi naman po siguro ganun kalala. Yan. Di makibalita ka, kumakausap mo itong si kuya. Pero bakit ko sinasabi ito sa'yo? Kasi kung hindi nga kinakaya at parang wala nang epekto yung mga sinasabi mo, sige, titigil na ako. Brownie, mamaya! Kulit Brownie. Mamaya nga yung problema mo. Mamaya natin pag-uusapan. Si Ralph muna, tsaka si amo mo. Brownie, mamaya. Okay. Hindi kaya ko yan sinasabi para dun ka lumapit, magpatulong ka, kuya, nakakaapekto na, meron kaming pinaghahandaan, bahala ko na nga sanang yayain ng magpakasal itong kapatid mo, ganito po ang nangyayari. Baka dun siya nakikinig. Nakikinig naman ba siya sa kuya niya? Nakikinig naman po kasi hindi lang po yung nag-isa niyang kapatid po, dalawa lang po silang magkapatid po. Yun. Yun. At kung hindi pa rin kayanin, di yung nanay o yung tatay. Hindi naman sa pinakikialaman mo. Pero, kumbaga, humihingi ka lang naman ng tulong. Hindi mo naman sinisisi yung, hindi mo naman sinisisi ka mo itong si Irene sa pagkahumaling niya roon. Pero sana nga maputol na yung sobrang pagkahilig at nagiging bisyo niya na yung pagsusugal. Nagagalaw na yung pera ninyo. Diba? Opo. Ganoon yun. Hindi ka nagsusumbong. Humihingi ka lang ng tulong. Brownie, Kapit tayo po kasi. May delivery ba? Pa? May delivery? Maingay po talaga yun. Kahit lalo pagkapakainin ko. Yun. Ay, sa amin, pagka pinapakain na, tumatahimik na. Yan, lalong umiingay pagka pinapakain. Iba rin, Ayan. Pero sige, nako ikaw, sa tingin mo, kaya mo bang gawin yun? Kausapin mo, magpatulong ka sa pamilya niya. Opo. Kaya naman po kaso,
Kasi hindi na rin po makuha sa ilang pakiusap po. Kaya rin po. Ay, kesa mapuno ka pa. Opo. Gawin ang lahat. Ang laki na rin po nung nawalang pera po. Ayun nga. Oo, ganyan. Hindi naman nanunumbat. Pero, siyempre, bago ka pumunta sa kanila, isa pang usap ng masinsinan at may diin dito kay Irene. Okay? Natigilan niya na yan. Nag-uumpisa na kayong mag-ipon para sa future ninyo. Tama na. Okay? Tama na yung... o kung meron na disiplina ang kailangan sa mga ganyan. Okay? Yes, sir. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ralph. Yun na ba ang lahat ng gusto mong sabihin? Payo po. Ha? Salamat po sa payo po. Ay, sige, eto, meron pang ipapayo sa iyo. Nadagdag si Esme ng Valenzuela. Pakinggan natin, Ralph, ha? Ralph, sandali. Eto, Esme. Yes po. Esme, iniubo ka. Ang ganda ng welcome. Ubo agad bago nag-hello. Dapat hello. Dapat ganun. Hindi yung hello. Ganyan. Okay, next time ha, Esme. Paano ulit? Hello? Tapos ubo. Yan, uunahin lagi yung hello, yung hi, bago ubo. Okay. Sige, Esme, anong masasabi mo dito kay Ralph? May papayo ka ba sa kanya? Kasi sir, bali yung babae po yung lulong sa sugal po, no? Oo. Kasi po yan, kasi involved na siya sa pera, mahirap po itigil agad yun sa babae. Ba't sa lalaki, mas madali bang itigil pagka lalaki nagsusugal? Opo. Hindi naman sir, kasi diba ang mahirap itigilan kahit anong uri pa ng tao. Hirap tigilan yung pagsusugal. Okay. Mas maganda mag-usap sila na hinahon pag pinag-uusapan po yun. Yun. Kasi mahinahon lang po kasi hirap pag isa galit din isa. Hindi na ma-resolve yung problema po. Walang mare-resolve kapag pareho matataas ang boses. Opo. Tsaka kahit sa mga choir, di ba? Hindi naman pwedeng lahat kayo soprano. Kailangan merong bass, kailangan merong tenor, merong soprano 1, soprano 2. May mga ganyan yan. Maraming salamat sa iyo ha, Esme. Opo. Okay. Sir, mahinahong pag-uusap po. Mahinahong pag-uusap, Ralph. Kayang-kaya ba yon? Ha? Hindi naman po siguro aabot sa hiwalayan dahil lang po sa ganung simple. Oo. Ayun, sa hiwalayan. Okay, sige. Puntahan na natin. Ano ba yung gustong sabihin naman ni Brownie? Okay, Brownie? Ano na yung problema mo naman? Ang sagot ko lang dyan. Pero sige, maraming salamat sa iyo, Ralph. At good luck sa pag-uusap ninyo ni Irene. At syempre, maraming salamat din sa special participation ni Brownie sa ating pag-uusap ngayon. Naku, congratulations. Naku, merong bibigay na nga po natin. Ganito kaaga pa lamang ang ating Sulit TV box. Totoo? Sa nagbigay advice sa H2H Confessions natin kay Webster Galang Cañeta ng Marikina. May Sulit TV box ka. Maraming salamat kay sa iyong advice. Ayan, kay Boss Webster Galang Cañeta ng Marikina. Ikaw ang napili ng ating mahiwagang mamimili. Love Question of the Day. Ano ang gagawin mo kung lagi na lang walang tiwala sa'yo ang partner mo? Sabi ni Marvin, hingang malalim. Sabi ni Marvin, pag ganyan, totohanin na lang po para maging tama na yung hinala niya. Para masabi niyang tama talaga siya. Yung iba, ganyan sa sobrang lagi na lang may hinala, laging walang tiwala, totohanin ko na lang kaya. Ganun ang nangyayari, di ba? Mga namimiloso po pa. Pero
totoo nangyayari. Kesa sinasabi mo, iniisip mo nang bababae ako. O kaya naman ay lagi ako nagiinom, tototohanin ko na lang. Para tama na yung sinasabi mo. May punto rin. Ayan, si Darwin Rosel sabi niya, hahayaan ko na lang muna. Hindi ko siguro alam kung anong reason niya or may past experience siya sa nakaraang relationship niya. Kaya ganoon. Valid din. Ingat na ingat. Kaya walang tiwala. Dahil doon sa nakaraan. Pero pangit yun ha. Boys and girls ha. Pangit po yun na mayroong madadama yung present relationship nyo doon sa past relationship nyo. We learn from the past, pero hindi naman dapat na pagdudahan natin yung present na natin kung meron ng iba. Magkaibang tao po yan eh. Okay? Si Maria Luz Buenaventura, sabi niya, live-in partner lang, then kanya-kanya na, balik na sa poder. Pagka hindi na pwedeng sa'yo lang. Nakakasira sa family at well-being ng tao kung lagi na lang walang basihan ang kawalan ng tiwala at kawalan ng respeto, pero nagsasama pa. Ang lalim ng pinaghugutan. Hugot na hugot. Paubo lang po ng konti. Nasamid. Okay. Sabi naman ni Sergio Gonzalez, ako para sa akin, hindi ko siya agad hihiwalayan. Kakausapin ko siya kung saan ba talaga nanggagaling yung trust issues niya. Baka sa puntong yun, magkaunawaan kami at para maiwasan ko yung mga bagay na pagdududahan niya. Sasabihin ko sa kanya na magtiwala sa akin gaya ng kung papaano ako nagtitiwala naman din sa kanya. Minsan po kasi, Kuya Poy, may mga salita tayo na makapagbubukas sa isipan nila pag may isa siya o pagka mag-isa na siyang nagmumuni-muni. Ayan, may punto rin naman. Maganda rin yun ha, na sige, hindi naman na lahat nakukuha sa pag-uusap. Basta iiwanan ko ang mga statement na ito sa iyo. Pero bahala ka na kapag ka sa pag-iisa mo kung paniniwalaan mo, kumustahin mo mga ikinikilos at sinasabi ko. Nag-aano ba sila? Nag-agree ba ang sinasabi ko sa mga ginagawa ko? Ikaw na makakapagsabi niyan. Yan yung mga ganyan. Eto, i-announce na rin natin ang second winner naman natin. Ang winner ng 250 pesos na cash. Sumagot siya sa LQ of the day, sa ating love question of the day. Congratulations to you mula sa Taytay Rizal, Norma Feliciano. May 250 pesos po kayo. Padadala namin sa inyo. Ayan, at hindi pa po tapos ang ating pamimigay ng papremyo mga kapatid, dahil eto pa, meron pa akong hawak-hawak dito. Ayan nakalagay, SM Tickets, www.smtickets.com, Marvel. Sa June 7, 3 p.m. Eto na nga yun, Kuya Poy. Hawak ko na Pandito, Marvel Universe Live sa SM Mall of Asia. Ayan, sa lower box. So, ang lapit nito. Malapit-lapit talaga to. Magandang pwesto. Kaya naman sa mga susunod pa natin, Dear Kuya Poy, maya-maya. Baka dyan po kami pipili ng mananalo nitong tickets na ito para sa Marvel Universe Live. At dalawa ang pamimigay namin Dalawang tickets pamimigay namin. Ayaw namin nag-iisa ka Sama mo jowa mo, ayan, sama mo ang kapatid mo, tropa mo, ganyan. Sige, go lang, bahala ka. Basta may +1 lang, hindi lang ikaw masaya, pati siya. Gusto natin, gusto natin mas marami ang masaya. Dear Kuya Poy, Dear Kuya Poy, magandang araw sa inyo at sa lahat ng nakatutok sa programang Heart to Heart ng 92.3 True FM. Ako nga pala si Melody, 30 years old at isang sales associate dito sa Dubai. Pagkatapak ko pa lang dito sa Dubai, ay nangako na ako na bibigyan ko ng magandang buhay ang dalawa kong anak na naiwan dyan sa Pilipinas. Opo, may dalawa akong anak sa magkaibang foreigner na lalaki, Kuya Poy. Ang unang lalaking nakilala ko ay noong nagtatrabaho pa ako sa Taiwan. Mabilis akong tinamaan sa kanya, Kuya Poy, hanggang sa nagbunga nga ang pagmamahalan naming dalawa. Pero ang akala kong forever
ay nauwi rin sa pang-iiwan sa akin. Matapos ang pangyayaring yon ay nagdesisyon akong umuwi ng Pilipinas para dito manganak sa first baby ko. Nabigyan naman ako ng isa pang pagkakataon na mangibang bansa kaya heto at nasa Dubai ako ngayon at patuloy na nakikipagsapalaran. Eventually, heto na nga, may lalaki na naman akong nakilala. Foreigner pa rin, Kuya Poy. At alam ko sa sarili ko na minahal ko rin siya ng todo-todo at totoo. Sa ikalawang pagkakataon ay nabuntis ulit ako. Kaya nagpaalam na rin ako na uuwi ako ng Pilipinas para muli akong manganak at diyan magpagaling. Nawalan na ako ng contact sa bagong lalaking yon sa Dubai. Masasabi mang malas ako sa pag-ibig, pero laking pasasalamat ko pa rin dahil nabiyayaan ako ng magandang lahi ng mga anak ko. Malayo man ako sa piling ng mga anak ko ngayon ay aminado akong lumalaki silang responsable, may paggalang at pagmamahal sa akin. Kaya labis-labis ang pagpapasalamat ko sa Panginoon dahil hindi niya pinababayaan ang aking mga anak. Siyempre, masakit para sa akin dahil sa tuwing nagkakasakit sila o may dinaranas na problema ay wala ako sa piling nila. Pero sa kabila niyan, kahit wala silang ama na tumatayo sa kanilang paglaki, ay ginagawa ko ang lahat ng aking makakaya para matumbasan ko ang mga pangangailangan nila. Kung minsan, sumagi na rin sa isip ko na baka may isamalas talaga ako pagdating sa lalaki, Kuya Poy. Kaya humantong sa ganito ang sitwasyon ko. Sa totoo lang, nakakababa ng pagkatao ang pinagdaanan ko. At nahirapan akong bumangon sa natamo kong magkasunod na pagsubok. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ay nagpatuloy pa rin ako sa buhay at lumaban pa rin ako para sa aking sarili at higit sa lahat ay para sa kinabukasan ng aking mga pinakamamahal na anak. Umaasa ako na kahit papaano ay may makuha kayong aral sa ipinadala kong kwento sa inyong programang Heart to Heart. Maraming salamat sakali mang mapili ninyo bilang tampok ang kwentong ito. Lubos na gumagalang, Melody. Especially for you. Napakinggan nga po natin ang kwentong ibinahagi sa atin ni Melody. Ayan na nakakapagpalakas po ito ng loob para sa lahat ng mga kababaihan na basta na lamang iniwanan ng kanilang mga inakalang mga lalaki na magbibigay sa kanila ng pagmamahal. Pero ito, sabi nga ni Melody, di bali na Kuya Poy. Binigyan naman ako ng dalawang magagandang mga anak na meron pang mga lahi, doon niya na lang tinitignan. Pero, ito naman ay paalaala lang rin kay Melody at sa mga katulad ni Melody. Next time na kayo ay mabibigyan na naman ng pagkakataon na magmahal, ay wag nang magmamadali. Wag nang magmamadali, lalo na wag isuko agad-agad ang inyong mga sarili. Ngayon, Melody, ikaw dapat ay learned na o yung mas malalim na ang pagkakakilala mo sa pag-ibig. 2 beses ka nang iniwanan ng mga lalaking inakala mo na minamahal ka ng tunay, inabandona actually. Pero, 'di ba, hindi na dapat ganun kadali the next time. Okay? Itaas mo yung tingin mo sa sarili mo. Sabi mo nakakababa ng tingin sa sarili. No, wag mong ibababa ang tingin mo sa sarili mo. Sakalin sa tingin mo ay naibigay mo nga na maaga ang yung sarili. Sa kanila, ikaw naman ay nagmahal lang. Okay? Kinulang sa pag-unawa doon sa pag-ibig pero hindi ka kinulang sa pag-ibig. Okay? Ikaw nga ay kinakaya mo magpakaama at magpakaina doon sa 2 mong mga anak na wala ka ng contact doon sa mga tatay nila. Mas kabilib-bilib ka kaysa doon sa mga nang iwan sa'yo. Kaya itaas mo yung kalidad ng tingin mo sa sarili mo. Kaya next time mas ingatan mo dahil mas valuable ka. Mas tumataas ang anong tawag mo rito, yung mas tumataas dapat yung pagturing. Yan, yung turing mo sa sarili mo sa lahat ng mga pinagdaanan mo sa buhay at sa mga pinagdaraanan pa rin magpasa hanggang ngayon. Natutuwa lang ako dahil kahit na makailang beses ka nang niloko, iniwanan, sinaktan ng mga taong minahal mo noon, ang importante hindi ka sumusuko sa pag-ibig at hindi ka nagagalit sa mundo. Matapang kang umaasa na
Hindi naman kinulang yung pag-ibig kailanman. At yan po ang totoo, mga kapatid, hindi kinukulang ang pag-ibig kailanman. Yung tao na inaakala mong magbibigay sa'yo ng pag-ibig, yun yung nagkukulang. Pero never ang pag-ibig. Yan ang dapat nating mga maintindihan. Yung iba kasi, maloko ng isang beses, pangalawa, pangatlo, galit na sa lahat ng lalaki, pwedeng yung iba, galit na sa lahat ng babae. Hindi po dapat ganoon. Diba? Sabi nga sa isang awitin, it's the lover, not the love. Yung tao na inakala mong magmamahal sa'yo, yun na nagkamali, hindi yung pag-ibig. Love is love. Yon. Dear Kuya Poy, Kaya naman, sa pagkakataong ito mga kapatid, i-announce na rin natin ang huling winner naman for today ng ating Marvel. Ito hawak-hawak ko ho talaga dito. Marvel Universe Live Tickets. Dalawa po ito. Yan, dalawa. Congratulations to you mula dito sa Manila, si Maria Luz Buenaventura. Ayan, maghanap ka na ng makakadate o ng makakasama sa Friday na po ito at hanggang bukas ang claiming natin. Pwede mamaya hanggang bukas 1 to 5 p.m. Dito po yan sa TV5 Media Center sa Reliance Avenue, Mandaluyong City. Okay, Maria Luz Buenaventura, congratulations sa iyo. At sa iba pa mga winners natin, bukas magbibigay po ulit tayo ng mga papremyo at syempre hindi lamang po mga papremyo kundi magagandang storya at magagandang kwento na kapupulutan natin ng aral. Kaya naman ugaliin ang laging pagtutok tuwing pananghalian sa programa nating H2H, Heart to Heart. Kasama nga po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong Gwapopoy para sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo.